There will be light. Dapat sabi ng May ilaw. Amen. Glory to God. Salamat sa Lord. A blessed morning sa everyone. Mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Mapagpalang umaga po. Umaga, Nanay Mina, Ate Junmin, at everyone na mga ka-devotional. Mapagpalang umaga po sa lahat-lahat. Nanonood po sa inyo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, ikaw po ay lalatiin namin, pararangalan, itataas sa kalagitnaan Yes, namin. Lord. So, makikita namin aming mga pag-awit, pupuri sa iyong pangalan at pagluwalhati sa iyong Panginoon sa pangalan ni Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa kapangyarihan mo na pumupusto sa amin, na magawa namin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Hallelujah. Tayo po'y mag-awit sa Panginoon. Lahat ay ibibigay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Magising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ayun lang nakita ang ganda ng mundo sa salat sa Diyos. Tingnan mo tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord God, salamat, Panginoon. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Umapaw ang aking saya, kamamangyan ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Yes, Lord God. Salamat po. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord God. Nabubuhay sa Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang ako'y Thank you, Jesus. Lord. Hindi
na kami ang nabubuhay sa aming sarili, kundi ikaw na Panginoong Jesus. Yes, Lord. Salamat pa, Panginoon, sa dalisay na puso na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga pagpapalat biyaya na natanggap na po namin. Salamat po, ipinagkatiwala namin ang gawain ito, devotional time. Mangusap ka, Lord, aming kinikilala, Lord, na kung wala yung pagsama mo, wala Yes, pang magagawa. Lord. Mula Yes, sa Lord. pagbasa pa lang, Totoo po, Panginoon, Lord. sa mga salita mo, Lord, salamat, maunawaan na ito, Lord, ng mga nakakapanood nito. Panginoon, maging sa live, maging sa replay, Lord, Panginoon, mga silent viewer, O God. Salamat po, Panginoon, anoint mo, Panginoon, si Nanay Mina na magbabasa sa mga salita ngayon, sa Junmin, sa akin din po, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagpapala ng yung kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord, salamat sa dalisay na puso na nakapanood dito, Lord. Salamat sa mga pusong dalisay na nakaprepare na manood dito sa umagang ito, Lord. Walang iba, Panginoon, ang itinataas namin. Ikaw lang po, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. No, sabi nga po dito, mga taga-Galasya, chapter 2, verse 20, hindi na ako ang nabubuhay sa ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yes. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No, kung hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating sarili, hindi na sa loob natin na hindi na tayo yung nabubuhay, si Jesus na dapat lumapad tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi Yes, na yung Lord. kalooban natin Yes, ang masusunod, Lord. but kalooban na po ng Diyos. Amen. Alam no, wag nating sabi nga po, Yes, Lord. wag nating ipapahiya yung pangalan ng Diyos sa ating mga pagka-Christian. Kasi dala-dala natin ang pangalang Christian o Christ-like, pero hindi naman tayo namumuhay na kamukha at kawangis niya sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasalita, hindi po nararapat sa atin, no? Ibig sabihin po, na talagang si Lord na talagang nabubuhay sa atin, si Jesus na, no, sa ating mga sinasalita, sa ating mga ginagawa, sa lahat ng ating iisipin ay kasama natin ang Panginoon at nandito na po siya, namumuhay na po sa loob po natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, no, na nandito po sa atin. Kaya yung paghahari ng Diyos, Kingdom of God, ay hindi kahit saan kundi sa puso po natin, kasi tinanggap na po natin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas. Amen. Kaya sa umaga, excited tayo lagi na mamulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po, no? Prepare na ba po si Nanay Mina sa Amen. mga pagbulay-bulay sa salita ng Diyos ngayong umagang ito? Yes, Amen. Lord. Sige po, Nanay. Blessed morning po, Lord. Yes. Sa atin pong lahat. Mga kasama, mga kapatid, mga ka-devotional, tayo po ay nasa last chapter ng Levitico. Chapter 27. Isang paksa lang po ito. Ang binabanggit po dito, mga batas tungkol sa mga kaloob kay Yahweh. Ano ang napapaloob? Yung ano ang napapaloob dito? Yes. 1. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, 2. Sabihin mo sa mga Israelita, kung may mamanata kay Yahweh na maghahandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. 3. Kung anak na lalaki, mula sa 20 hanggang 60 taong gulang, ito ay susuriin upang palitan o tubusin sa halagang 50 pirasong pilak ayon sa timbangan sa santuaryo at 30 pirasong pilak naman kung babae. Magkaiba ang halaga ng lalaki at ng babae. Mas mahal yung mga lalaki. 5. Mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. Kalahati. 6. Kapag 1 buwan hanggang 5 taon,
5 pirasong pilak kung lalaki at 3 pirasong pilak naman kung babae. 7. Kung mahigit ng 60 taon, 15 pirasong pilak kung lalaki at 10 pirasong pilak naman kung babae. 8. Kung walang maitutubos dahil sa kahirapan, ang taong iyo'y ihaharap sa pari at siya ang magpapasya kung magkaano ang itutubos ayon sa kakayahan ng may panata. 9. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaan kay Yahweh. 10. Hindi ito maaaring palitan. Kapag pilit na pinalitan, ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaan kay Yahweh. 11. Kung ang ipinangakong hayop ay hindi karapat-dapat ihandog kay Yahweh, dadalahin iyon sa pari. 12. Hahalagahan niya ito. Anuman ang uri ng hayop at hindi matatawaran ang halagang ipinasya ng pari. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga na 1/5 bahagi ng halaga ng hayop. 14. Kung buhay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng pari ayon sa uri at kayarian at ng kanyang itinakdang halaga ay hindi matatawaran. 15. Kung ang bahay ay gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito ng may dagdag na kalahating bahagi ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. 16. Kung isang bahagi ng lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami na maaani doon. 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sebada. 17. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. 18. Ngunit kung ito'y ginawa matapos ng taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang sumunod na pagdiriwang. Babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. 19. Kung ang lupa ay nais tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na 1/5 bahagi ng halagang iyon. 20. Kung hindi pa niya ito natutubos at ipinagbili sa iba, kailanmay hindi na niya matutubos iyon. 21. Pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupang iyon at ito'y ibibigay sa pangangalaga ng mga pari. 22. Kung ang ipinangako naman ay ang lupang binili at hindi minana,
23, hahalagahan iyon ng pari ayon sa dami ng taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako ang pagtubos bilang handog kay Yahweh. 24. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupaing ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. 25. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan ng santuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. 26. Hindi maaaring maipantay. Hindi maaaring maipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, sapagkat yon ay sadyang para kay Yahweh. 27. Ngunit kung iyon ay hayop na hindi karapat-dapat, ihahandog yon kay Yahweh. Tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga, maliban pa sa dagdag na 1/5 bahagi ng halaga niyon. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. 28. Lahat na Ano po? 28. Lahat ng lubos na naialay. Okay. Lahat ng lubos na naialay kay Yahweh, maging tao, bagay, o minanang lupa, ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili sapagkat iyon ay ganap na sagrado sa kanya. 29. Hindi na maaaring tubusin ang mga taong lubos na naialay kay Yahweh. Kailangan siyang patayin. 30. Lahat ng 10 bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. 31. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang kasama, 10 bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na 1/5 bahagi ng halaga niyon. Laging may dagdag pa na 1/5%. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat 10 tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Ulitin natin ito, mahalaga to. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipapalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh.
hindi na matutubos na ang mga ito. Last, ito ang tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para para sa sambayan ng Israel. Amen. Thank you po, Purihin ang Nanay salita Mina. ng Diyos. Yes, purihin si Lord. Hallelujah, glory to God sa buhay ni Nanay Mina nagbabasa ng salita ng Diyos. We pray na sa pagbabasa pa lang, unawaan po natin ang mga salita natin binabasa ngayon. No? So, blessed morning uli sa lahat. Amen. No? Blessed morning. Nandiyan po no, si Ate Matilde Kahumban-Diluna, sabi niya, blessed morning. Pastora Virgie, Kadayuna at team, sa buong team daw. Amen. Hallelujah. Blessed morning po. din po. Nandyan din po si Ate Celsi. No, sabi niya, good morning po sa lahat. Amen. Good morning. Nandyan din po si Ate Let Salcida. Blessed morning po sa lahat. Blessed morning, Ate Let. No, we love you all with the love of the Lord. At si Ate Tita Reyes Lipardo, blessed morning. Si Ate Ching Fong is watching also. Blessed morning, no? Blessed morning everyone. Shout out din po sa mga magwa-watch nito replay, no? Yung mga in-invite po ni Ate Let na si si Kuya Piping, no? Kuya Piping Garcia. Yan po ba 'yun? No, Kuya Jose Piping Garcia. No, shout out din po sa mga mag-watch replay, si Ferdlin Malabanan, mag-watch replay, no, and si Ate Lita de la Paz, alam mo namin na hahabol, in the name of Jesus, Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, and sa lahat po no, na nakakapanood dito, no, so kay Ate Lorna Mihares, Ate Karen, Ate Nining Lago, Ate Jackie, Yatson Bagabaldo, na regular po natin na laging nandito din po, na nakabulay-bulay, no, so hallelujah and glory to God. Praise be to bless, no? Salamat sa lahat and sa mga humahabol, no? Magwa-watch replay. Ate Jessica of Dayanila San Juan, Jose San Juan, Ate Olive de la Paz, no? Sa lahat po. Ngayong araw na ito tayo po ay even sa mga hindi po na-mention, hindi nagko-comment pero kayo nanonood dito everyday, no? So para to sa atin lahat, no? Wag nating tayo mo po at tayo makikinig, no? Sa salita ng Diyos. No, hindi lang hanggang sa pagbasa, ulit-ulitin natin sa pagbasa hanggat po mauunawaan natin. Kasi ito po ay hindi po to para sa lahat. May mga specific po dito na para lang po sa mga Israelita. Pero yung mga salita ng Diyos, mayroon tayong mai-apply hanggang sa ngayon. Nai-apply, no, na ito pa ay pinapractice pa hanggang sa ngayon, katulad ng mag-offering, katulad ng pagbibigay ng tithes, ano po, so ina-apply hanggang sa ngayon. Sabi po dito, ang Levitico chapter 27, naglalaman ng mga patakaran na tungkol sa mga voluntaryong panata, no, pagtubos, redemption ng mga handog, tao, bahay, kabanata, no, sabi natin dito na batas ng ikasampung bahagi, no, handog, tao, bahay, hayop at mga batas sa ikasampung handog, tithes. Ano po? So ito po ay last na chapter na po ng Levitico, no? Last na chapter na po ng Leviticus. Yes, Ate Lita, blessed morning, no? Yes, Ate Lita, dumating na po si Ate Lita de la Paz. Amen. Good morning po everyone, sabi niya. Morning din po, no? So Ate at Kuya Bob, no, blessed evening po sa inyo, no, sa New Jersey, shout out, no. So Levitico chapter 27 ay naglalaman ng mga patakaran tungkol sa mga voluntaryong panata, pagtubos o redemption ng mga handog, tao, bahay, no, hayop at ang batas ng ikasampung bahagi, no. Ito'y tinatawag na tithes. Tithes, kaya nga tithes, ika-tenth. Sa lahat ng ating natanggap, ika-sampu, tenth, tithes, no, tenth, no, from the word tenth, or ito'y tinatawag na tithes. Sa Panginoon, ito ang huling kabanata ng aklat ng Levitico na ibinigay kay Moises sa bundok ng Sinai bilang pagwakas sa tagubilin na sa Israel. Mga konteksto dito sa Leviticus chapter 27, mga panata sa pagtubos. Verse 1 to 25. Kita natin na nagtatakda ito ng halaga sa salapi, no?
siklo ng sanktuaryo. Kung ang isang tao ay namanata na mag-alay sa sarili ng ibang tao, hayop o ari-arian tulad ng bahay at bukid, may mga kalakip na by 20%, no? Ika-limang bahagi, no? 20% dagdag, ika-limang bahagi. Kung nais itong tubusin o bawiin ng namanata. Halimbawa, binigay na, tapos nais na bawiin, magbayad pa siya ng ika-limang porsyento o ika-limang bahagi o 20%. No, ito po yung ibig sabihin nito. Namanata ka na, tapos binawi mo, magdagdag ka. Kung tubusin mo ito, dagdagan mo. Ano? Yun po yung sinabi dito. Sorry. Nasa store po kami. No, sorry. Nasa store daw po sila ni ate. Yes, ate, take your time. Ingat po kayo palagi, ate Lita de la Paz. God bless po sa inyo, ni Kuya Bob, no? So, praying for you always, no, sa inyong mag-asawa, good health and protection, and take care always, no, sa lahat po, no, sa lahat. No, salamat, no. So, ang batas ng mga panganay at mga itinalaga sa 25, no, sa verses 25 to 29. Sabi po niya dito, ang panganay na hayop ay kay Yahweh. No, so, panganay na hayop, pinakauna panganay ay kay Yahweh. No, sabi nga po niya, at hindi maaaring italaga pa. So, ibig sabihin, hindi na mayroong italaga sa kanya na automatic. Yung mga first fruit o yung mga panganay, yung mga una. No, hindi na kailangang italaga pa kasi automatic yun sa kanya. Ano po? So, dito po sa batas na binigay po ni Moises doon sa bukid sa Sinai binigay ng Diyos kay Moises. Ano po, dito po natin makikita kung paano po ang Diyos kumilos noon sa kanilang pananampalataya, sa paano nag-instruct ang Lord kay Moises. Ano po? So, ang anumang bahagi o taong, anuman ang bagay o taong lubusang itinalaga, no? So, nerem o dedicated to absolute destruction service, sabi nga po dito, ay hindi maaring tubusin o ipagbili. Kung itinalaga na, hindi na maaring tubusin o ipagbili pa. No, nakatalaga na, halimbawa yung mga panganay, nakatalaga na automatic yun sa kanya. At hindi na kailangang itatalaga pa, automatic yun sa kanya noong panahon ni Moises, sa panahon ng mga Israelita. No? Sa panahon na ang Diyos ay nangusap sa kanila, so ito po ay temporary, no? Temporary. Ang patakaran sa ikasampung bahagi o tithes dito po. So ang tithes po ay hanggang ngayon pinapractice pa din natin. Bilang mga Christian na nanampalataya po tayo na ang pagbibigay po ng ikasampu, ito po yung nagbukas, no, ng mga bintana sa langit, sa kalangitan, no po? So, no, subukan nyo ako, di ba nga, buksan ko ang bintana sa langit at ibuhos po yung mga pagpapala. No, so, ngayon po, nakita po natin kung paano kumilos ang Diyos noon, anong katangian ng Lord about sa paghahandog, at ngayon din po. Makita natin na wala po itong pagbabago when it comes sa mga paghahandog. Ano po? Kasi, sabi nga po dito, mabutil man ang bahagi ng ani ng lupa. Sabi nga po dito, ang ikasampung bahagi ng ani ng lupa, butil man o bunga ng kahoy, ay banal kay Yahweh. Kung tutubusin ang bahagi nito, kailangan ding dagdagan ng 20%. Halimbawa, nagamit mo yun at hindi mo na ibigay, magdubli pa, mag 20% doon sa binigay nating tithes, no? So, magkano na yun? Halimbawa, 10, suppose 20%, idagdag pa po, no, doon. So, yun po, no, sabi nga po, tutubusin ang bahagi nito, kailangan ding dagdagan ng 20%. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng mabali po yung batas ng hari. So, ngayon po, so ibig sabihin, kailangan, pero hindi po yan, nakikita po natin dito na mahalaga po ito, pero hindi kailangan ni Lord. Ang gusto ni Lord yung pagsunod.
No, kasi hindi naman niya kailangan yung tithes natin eh. Hindi naman niya kailangan yung anong meron tayo, pati nga buhay. Sa kanya po ito. Pero gusto ni Lord na sumunod. Dito po, nakita po dito sa mga Israelita kung paano sila sumunod sa mga ganitong mga paghahandog. No, basahin ko uli itong sinabi dito, no? At sa mula dito sa 28, basahin ko muli, sabi dito, lahat ng ikasampung bahagi na maging binhi, sabi yan sa 30, sa verse 30, Levitico chapter 27, verse 30, hanggang sa dulo nito, hanggang 34, sabi dito, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh, nakalaan sa Panginoon. 31, kung may nais tumubo sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag ng ika-5 bahagi ng halagang iyon. So, ibig sabihin, babayaran mo pa yung tithes, may dagdag pa na ika-5 bahagi. Doon ayon sa nakalagay nun. So, ganun po yun. So, kung hindi tayo tumupad, meron pang dagdag na mga penalty sa Panginoon. Ano po? So, 32. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Hindi na po, automatic po siya nakalaan na dito sa kanila, takaran o tuntunin. Automatic na po siyang nakalaan. Isa sa bawat 10. No, isa sa bawat 10 ng ikasampung ikasampu, no, 10 na tupa, isa doon ay ibibigay kay sa Panginoon, no? Yes. Baka, o sabi nga diya dito, tupa o baka na nabibilang ay para kay Yahweh. So, ibig sabihin ay mabibilang ay para kay Yahweh, 10 na mabibilang, isa doon para sa kanya. Ano po, so hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Ibig sabihin, ibig sabihin nun, masama bang magbigay o hindi? Diba? Para magpo-question pa yung may-ari, hindi po. Kasi automatic po siya. Sa time na yon, automatic, wala pong na i-question ba, bakit magbigay pa ako? Ganun, hindi po. Wala pong question. Ibig sabihin nito. Sa context na ito, mababasa natin, hindi yun dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Masama bang magbigay? Hindi, parang pinagtatalunan pang ganon. Hindi ako magbigay. Hindi naman yan para mapupunta doon. Mga ganon. Pero dito po, kung ibigay sa gawain, hindi na dapat siyang suriin ng may-ari. Hindi rin iyon maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Yes. Pinalit at palitan, kung palitan siya, yung pinalit, parang nakalaan pa din iyon. Yung ika-10 na yon, kung palitan man, 2 na po yung ipinalit din ay parang nadagdagan pa. Ano po? So, Amen. dito po ang sabi, no? So, ang ipinalit at palitan ay parehong ilalaan kay Yahweh, hindi na matutubos ang mga ito. So, ibig sabihin, hindi na matutubos. Hindi mo na makukuha, kahit napalitan mo pa yan, ganun pa din, nakalaan pa din kay Yahweh, pati yung ipinalit. Doble. No, so nagiging doble siya. 34, Yes. ito ang mga tuntunin na ibinigay sa ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel. Ibig sabihin, para sa sambayan ng Israel. Malinaw po, ano po. Pero sa ngayon, may mai-apply tayo sa ating pagka-Christian, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon po, pinapractice pa din yung pagkaloob, yung tithes, yung offering, pinapractice pa din hanggang sa ngayon. Yung mga panata po, ay hindi na po, temporary po yun sa kanila. Pero yung tithes po, ito yung permanent para sa atin, kasi laging may handog. Katuwing tayo po ay nagsasamba, kasama na po doon, na ang pagsasamba ay kasama na po yung paghahandog. No? So, 'di ba sabi po ay worship through giving, no? 'Yun lagi nating maririnig sa online, no, sa Sunday service, no, sa kay Pastor Nelia, no, sa Mindes, doon ko naunang nalaman na worship through giving. No, dito ko worship through giving. No, so laksa-laksa na mga yung laksa-laksa na mga pagtuturo, pero sa mga lahat ng ito dapat may tumitimo tayo sa puso natin. Kasi nga po,
ang ating tinitignan sa mga nagtuturo ay hindi po sila kundi si Jesus, kundi ang Panginoon. At yung makabenepisyo po tayo sa mga pagtuturo natin ay tanggapin po mga pagtuturo nito. Yes po, shalom po Pastora Cherry. Amen. Sabi nga po ni Ate Isa or Ate Tita, no? Sabi niya amen. At sabi po ni Ate Jessica, no, blessed morning po. Blessed morning din po, Blessed no? morning Sa din lahat po. at sa lahat, no? So salamat po. No, ngayon kay Ate Lorlinda Argilis na lagi din pong nakakanood dito, no, na sabi laging pasama sa prayer din po, no? So blessed morning. So ngayong araw na ito, tayo po ay tinuturuan ng Diyos kung paano po itong mga noon at ngayon. Paano po natin may apply itong mga sinasabi ng Panginoong. So Yahweh, ang pangalan po ni Lord dito na talagang specific na sinabi, Yahweh. No, so marami pong tinatawag ang Diyos at marami pong pangalan ang Lord natin, pero alam natin iisa lang ang ating Diyos, no? So Yahweh, sabi po, no? So ngayong araw na ito, tayo po ay tinuturuan about sa mga batas tungkol sa mga kaloob kay Yahweh. Mga batas tungkol, may batas po pala sa pagkakaloob, no? So, pero ito po ba ay na-apply natin hanggang ngayon? Yes, may Amen. nagtatides pa din tayo, nag-o-offering pa din tayo. Yes. Amen. So, ang sabi po dito na ang batas ng mga panganay at mga itinalaga, verse 25 hanggang 29, ang panganay na hayop ay kayawi na, at hindi na maaring italaga pa. Kasi automatic sa kanya na, no, hindi na maaring italaga pa. So, no, nakita natin may mga gumagawa pa din ng ganito, yung first fruit, yung panganay ay katumbas ng isang first fruit, no? Ang anumang bagay o taong ilubusang itinalaga ay nakadidikit na po sa dalaga sa kanya, no? So, ay hindi na maaaring tubusin o ipagbili. No, hindi mo na pwedeng maaaring tubusin o ipagbili sa kanya na po yan. Ano po, kung matubos man ito, ay pati pa yung tinubos ay nadubli na tuloy, no? Hindi pwedeng tubusin. Ibig sabihin na kung palitan mo ang pinalitan at yung ipinalit ay sa kayawin na. Yun ang ibig sabihin dito. Ano po? So, pero ngayon hindi na po pinapractice sa atin ngayon. Pero nagpractice pa din tayo ng tithes and offering. Kananiwala tayo na itong tithes ay yung nagbukas sa bintana ng kalangitan. Amen. Nanampalataya po tayo na yun po yung practice natin bilang tayo po yung mga Christian, no? So blessed morning, sabi nga po ni Ate Ching pong Pastora Virgie at sa family and at sa family at sabi po niya Pastora Virgie and Dr. Junmin and Nanay Mina at sa lahat. Amen. Blessed morning din po Ate Ching po. Blessed morning po. Amen, no? So salamat, no? So ang patakaran sa ikasampung bahagi, ang sabi dito tithes, 30 to 34, yung binasa ko kanina. Ikasampung bahagi ay ani ng lupa, butil man o bunga ng kahoy ay banal, kayawi. Kung tutubusin ang bahagi nito, kailangan ding dagdagan ng 20%, no? So, susing talata, sabi nga po dito sa Levitico 27:30, ang lahat ng ikasampung bahagi ay, sabi nga po, ng lupain, maging binhi, ng lupain o sa bunga ay at ng puno ng kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Yung atin palang yung ikasampu na noon, banal sa Panginoon. So hanggang ngayon po, ito po ay permanent. Pero sa akin, pinapractice kong permanent ito. Banal ito para sa Panginoon. Yung mga ikasampung bahagi natin, dapat hindi po doon sa tirahan natin, no? Dapat kung magbigay tayo, yung sa natanggap pa lang natin, alisin na natin yung ikasampu. Yan po yun. So, kung gusto nating blessings, ang hindi lang yun, Lord, pa-pray naman, Lord, breakthrough. Kung gusto nating breakthrough sa buhay natin, maging tapat tayo sa ating ikasampu. Hindi yung, ito yung tira, ito na yung sa Panginoon. Kahit na, no, kaya natanggap tayong 100, alisin mo na yung 1,000, alisin mo na yung 100 para sa Lord na yun. No, so pagka natanggap ka 100, alisin mo na yung 10% ng 100, 10 pesos. So, kung sa maliit pa lang na bagay mapagkatiwalaan tayo,
sa malalaking bagay, mapagkatiwalaan din po tayo. Ano po, so hindi po yan ang pinaka-breakthrough lang po sa finances. Ang pinaka-breakthrough yung maging tapat tayo sa tithes. Maging tapat tayo kasi si Lord hindi lang po pinapractice, ang permanent po dito sa ating binasa ngayon sa Leviticus chapter 27, yung pagbibigay natin ng tithes in offering, yung first fruit para sa Panginoon, no? First fruit. Ano po yung first fruit? Yung pinakaunang sweldo mo. Halimbawa, nanarbaho po tayo. Pinakaunang sweldo natin, halimbawa, pinakaunang na ani mo, bigay mo yung pinaka-first na ani mo. Halimbawa, ito, mangga, unang ani mo. Pwede mong, ilaan ko to sa gawain ng Diyos. Pwedeng ganun. Dalhin ko to sa gawain ng Diyos. Yung pinaka-first fruit, depende pa kung anong leading ng heart mo. Kung nabibigatan ka man, sabi nga sa Panginoon, sabi nga ng 2 Corinthians 9:7, ang Panginoon ay iniibig niya yung nagbigay ng may kagalakan. Pero kung nakasimangot naman tayo, kasi parang napilitan lang tayo, at sabi kasi ni Pastora, ganun wag na lang. No? So, sa atin po, kailangan po, nasa puso po ang pagbibigay. At kung tayo naman ay magbibigay, si Lord po ang magbabalik sa atin. No? Buksan niya ang bintana sa langit. Sabi, subukan niyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Malakay. Malakay 3, humihina po ang ating signal. Sabi nga po ni Pastora Cherry dito, no? Basahin mo nga yung ni Pastora Cherry, Ate Jonmin. Meron siyang basahin mo nga, Ate. Hallelujah. Sige po. Makikinig po tayo sa comment ni Pastora Cherry. Good morning po. Sabi ni Pastora Cherry. Masayang nagbibigay offering tithes 1,000-fold. Wala. Yan. 1,000-fold return. Yes. Bigay-bigay, huwag magsawa. Kakaloob, give your assignment, worship. Through giving, mahirap ituro ang tithes offering. Open puso. Dapat generous para sa Lord lahat. Amen. Thank you po, Pastora Cherry, sa comment. Amen. Glory to God. Yes. No? Kasi mahirap po yan ituro. Pag mabigat po, hindi po natin mapipilit. Pero pag tayo po'y kusa, si Lord na din po. No? Kasi sa Lord naman to lahat. Yes. Lahat ng ating pati buhay natin sa Kanya. No? Yung time natin dito, parang nagbigay tayo ng tithes. 2 oras tayo nandito. Tithes ng ating, sa 10 bahagi ng ating time every day, binigay na natin sa Lord. Yung ating devotional time, tithes ito para sa Panginoon. 10 bahagi ng ating 24 hours sa everyday na ibigay na natin sa Diyos. Congratulations po sa laging nandiyan. Kasi yung time natin na binigay natin dito, dagdagan pa ni Lord ang ating buhay. Amen. Mahabang Thank you, Lord. buhay. Thank Kung you, mapagkatiwalaan Lord. tayo sa time na binigay ni Lord sa atin, mas lalo tayong dagdagan ng buhay. Yes? No, amen. No, sabi ko nga, 24 hours. Ang 10% is 2 oras, 40 minutes. No, sa everyday, kung nabigay natin yan, na bahagi sa Panginoon, congratulations. Congratulations, kasi habaan pa ni Lord ang ating buhay. Amen. Bakit po? Napagkatiwalaan tayo sa ating time. Dahil everyday binigyan natin ng halaga ang kanyang salita every morning. Amen. So we pray na talagang merong kapahayagan si Lord sa buhay natin ngayon, sa puso natin ngayon. Amen. So sabi nga po dito, so sa cross-reference natin, sabi nga po dito, sa mga pangunahing tema ng Levitico 27, panata, vows. Yan po yung panata. Amen. Good morning po, Pastora Bertie, Nanay Mena. Yan wala. Si Ate Lorna, good morning daw po. No? Good morning, Ate Lorna. Amen. Sige. Basahin mo, Ate John Min. Good morning po, Pastora Bertie, Nanay Mena, Ate Junmin, at sa lahat po. Amen. Hallelujah. Good morning din po. Sorry na late. Yes. Watch replay lang po. No, i-watch replay lang po natin, no, Ate Lorna. Thank you. And talagang inaamin nyo dito. Para bang tayo may lessons dito na kung malate ay parang convict tayo, late tayo. Ano po? Pero pwede naman to. 30 days ito na nasa FB. 30 days at
akin din pong nilagay po sa YouTube para hindi na mawawala ang ating record dito, no? Sa YouTube po, mga maririnig nyo po yung mga comment at nandun din yung pangalan kasi naka-record eh. So, hindi na po mawawala sa YouTube, no? I-follow lang mo, i-subscribe yung Pastora Virgie, Glory to God, yung ating channel sa YouTube. Amen? Marilyn, Ate Lynn Panganiban, blessed morning, Ate Tess. Blessed morning, sabi ni Ate Tess dito. Hallelujah. Blessed morning, Pastora Virgie, Ate Junmin, at Nanay Mina, sa lahat po. Good morning din po, Ate Len Panganiban. Blessed morning. Ate Len, miss you. We wish you, we love you all with the love of the Lord. Amen. So, sabi dito ay tungkol sa panata at katapatan sa pangako. Sa Levitico 27, nagtatakda ng halaga para sa mga panata. No? Binibigyang diin ng ibang talata sa seryosong bagay ng pagganap sa ipinapangako ng Diyos, no? Sa Deuteronomy chapter 23 verse 21, pagka ikaw, sabi nga sa Deuteronomy, no? Chapter 23 verse 21, pagka ikaw ay magpipita ng isang pata sa Panginoon mong Diyos, ang wag mong ipagpaliban, sabi nga po niya dito, ang pagtupad. Ano po? So sa Ecclesiastes din 5:4 makita din po, pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoon. So magpapanata tayo ng isang panata sa Panginoon. Sabi po nga dito ay wag natin itong ipagpaliban sa pagtupad. Pag napanata, katupadin natin si Lord ang ating kausap eh. Pag pinapanata mo na yung buhay natin, Lord, isinuko ko na to yung buhay ko sa iyo eh. No, wag na nating bawiin, pinanata na natin na maglingkod tayo sa Lord eh. Panata natin yan sa Panginoon. No, so Diyos po ang ating kausap. Buti po kung namanata ka lang sa tao, okay lang po. Mga pastor, mga pastora, mga naglilingkod, mga leader natin. Pero kung ini-offer mo na yan sa Panginoon, katulad ng sinasabi diyan sa kanta, pwede po pahinaan lang konti, ano po. So magpasabi nga po, wag mong ipagpaliban ang pagtupad sapagkat siya ay walang kakulangan, no? Sabi nga, no? So sa mga, basahin mo nga Ate Junmin, Ecclesiastes 5:4, sabi nga po niya dito. Ecclesiastes. Hanapin mo. No, so di ba mga awit na lang hanapin mo, mga awit 50:14. No, so salamat habang hinahanap pa ni Ate Junmin, patuloy po tayo. Amen. Sabi niya, tungkol sa ikasampung bahagi bago pa isinulat ang Levitico 27 o 50:14. No, chapter 50 verse 14. Awit yun. Mga awit. Amen. Miss you po, Ate Mena, sabi nga po ni si Ate Lynn. Ate Lynn. Oo, talaga Ate Miss Lynn, you. miss na kita. We miss you, Ate Lynn. Mga awit 50:14. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Yes. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Yun. Yes. Amen. Ito pa rin. Pangakong handog. Ano kaya yung pangakong handog natin sa Lord? Kung si Lord po ang ating pinamangakuan, dapat ito pa rin natin. Amen. No, kung may mga panata tayo sa Diyos, halimbawa, buhay natin, Lord, iserve ko na to, pero pagkatapos naman, ay aalisin na naman natin, pupunta na naman tayo sa kasalanan, hindi po, pinanangako mo na yan eh, inihandog na natin, ini-offer na natin ang ating buhay eh. Tapos, sa Lord po tayo managot. Siyempre, inapalata na tayo. Ano po? So, sa mga, dito po sa mga Levita o sa mga Israelita, nakita natin na talagang, compulsory, talagang gawin nila. Pero ngayon po, malawag po tayo. Pero pagdating ng araw, mananagot pa din tayo sa Panginoon. Yes. No, sabi nga po ng Hebrew 9:27, no, sabi nga po diyan na isang ulit lang tayo, isang beses lang tayo. No, isang beses lang tayo mamuhay sa mundong ito, pagkatapos nito hukom na. So totoo naman po, kailangan mamumuhay tayo nakasama si Kristo lagi.
Kasi dito pa lang sa mundong ito, mayroon na tayong kapayapaan dahil sumunod tayo. Ang wala nga mga kapayapaan, ang laging galit, ang laging nasa mga pag-alala, pangamba, pagkabalisa, ay hindi tuluyang nagsuko yan ng buhay sa Panginoon. Hindi. So kaya nga po sabi ko, nung may mga pagsubok, sabi ko, Lord, tapos mo na to binayaran mo na to sa cross. Dapat ganun ang ating buhay. Kung tayo naman ay tinutokso naman ng kaaway, para po mag-alala, para mangamba, para matakot, sabihin mo, tapos na bayad na ito sa krus. Lord, bayad mo na to, Panginoong Hesus. Dapat mayroon tayong panatag na pananampalataya, matatag na pananampalataya. Ano yung Hebreo? Ano po? So, Hebreo 9:27 hanggang sa last verse. Hebreo, basahin niyo po. Hallelujah, sige po. Amen. Sabi nga po ni Pastora Cherry, testimony, dati takot bagay, kinausap kunting bagay-bagay. Lord, sabi niya, bahagi ng offering, tithes. Hebreo 9:27. Amen. Grabe Yes. blessings babalik ni Lord. Amen. 9:27. Thank you po, Pastora Cherry. Amen. Sige po. 9:27. Lord Jesus, Yan, nasa dito na last. as a new day unfolds before 9:27. me, I place every step, Itinakda every dream, and every burden sa into mga your tao hands. na minsan When lamang I cannot see mamamatay. the way, be my light, at pagkatapos ay be my strength. ang When I do paghuhukom. not know where to go, Sige, 28. 28. Gayon din naman si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. So, ngayong araw na ito, tayo po ay tinuruan na kailangan na po natin sumunod. Ngayon pa lang, kasi isang beses lang tayong, isang beses lang po tayong mabuhay sa mundo ito. Amen. Minsan lang. Walang rewind, walang replay. Kailangan po na sumunod po tayo. May naghandog na. Pero ang atin na lang po mananampalataya na lang po tayo at sumunod. Yun na lang po, no? Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, pinagaling na po tayo. Sa Amen. pamagitan ng kanyang dugo, napatawad Yes, na po Lord. tayo. Pero wag na Amen. nating balik-balikan ang kasalanan. Every Ang totoong day. repentance, ang genuine repentance po na kailangan po tuluyan na pong isuko yung buhay at hindi na bumabalik sa kasalanan. Ano po, dapat ganun po ang ating ipapractice kasi nahandog na to yung buhay Noon, tithes, offering, kung kahit na nagbibigay tayo ng tithes, tayo ay tapat sa tithes, tapat sa offering, pero ang pinaka the best na handog ngayon, ang ating sarili. Roma 12:1. Pinaka the best na handog ngayon, kahit na nagbibigay ka, maging tapat ka niyan, pero yung buhay natin, hindi naman sumunod. Hindi naman tuluyang nagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. At hindi naman tuluyang nagsuko ng buhay. Wala pa din. Ang gusto ni Lord, genuine repentance talaga. Pagtalikod. Pag sinabing repentance, change of mind, metanoia. Pagbago ng isip na. Lang kaisipan pa lang natin, binabago na natin. No, wag na tayong mabuhay sa takot, sa pangamba, sa pagkabalisa at sa kasalanan. Kasi po ang Lord hindi naman tayo bingi na nagsasalita na si Lord dito naririnig natin yung Holy Spirit pero minsan binabaliwala natin kasi ang ating kalooban ng ating susundin hindi yung kalooban ng Diyos. No, pag sinasabing Kingdom of God, may naghahari na sa puso natin ngayon. Sa mga offering, sa mga tithes, yes, nangungusap ang Panginoon din yan. Pero ang pinaka-the best na pinaka-tithes natin ngayon, yung ating buhay. Whole. Sabi nga niya, ibigay natin ang ating handog, best na handog. No? So, dito sa Levitico, ito po yung mga bagay-bagay na mga handog. Yes, pinapractice pa natin yung mga tithes, yung offering. Pinapractice pa natin ngayon. Pero, ang pinaka na may naghandog na lahat niyan, ang pinaka the best na handog natin. Wala man tayong maihandog, hindi rason hindi tayo magsimba kung wala tayong offering, hindi po rason yan. Roma chapter 12 verse 1. Roma chapter 12, And 2. verse 1 and 2. Yes.
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Amen. Sa ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. Amen. No, so, Para no sa akin po. compromise. No compromise. Ibig sabihin nun, hindi tayo makiayon. Halimbawa, kulang tayo ng pera, mayroon tayong babayaran. Itong pera ko kulang para dumami ito, itatayak ko to sa luto. Hindi pwede. Hindi po pwede yun. Compromise po tayo. Na the love of the money is the root of all evil. The root, ugat. Hindi lang po, hindi po yan money ha, hindi po ang money root of all evil. Hindi po ang pagmamahal. The love, ang pagmamahal sa pera. Halimbawa, no, hindi po yan rason. Ngayong araw na ito, tinuruan po tayo, huwag tayong mag-compromise. Alam natin, kung tayo po ay ganon, hindi tayo nananalig sa sabing sa Panginoon, Philippians 4:19, buhat sa kayamanan na hindi nauubos, isupply niya ang lahat nating pangangailangan, needs. Hindi one side, needs natin. Ano po, sabi nga po ni Ate Lynn dito, basahin ko po yung sabi ni Ate Lynn, mananagot po tayo sa Diyos kung sabi nga hindi tayo tutupad sa mga binitawan natin salita at pangako sa Diyos. Yes po, Ate Lynn, tama po, mananagot po talaga tayo pag hindi po tayo tumupad. At saka sayang naman po, sayang naman po hanggang ngayon, kailan pa po, kung lagi tayong tinuturuan sa ating mga leader, sa mga nangunguna sa atin, pero hindi tayo talaga, parang nagbingi-bingihan ka na lang. Parang hindi mo naririnig yun, kasi gusto mo yung gusto mo, yung sundin mo. So, sayang naman din po yung pag-aaral natin. Ang pinaka-the best kasi application po sa ating mga pangangaral dito. Amen. Kahit na magaling tayo mag-share, pero walang application ito, wala din. Kaya nga po, no, minsan nire-review ko ng Panginoon, Lord, sumunod na ako, ayaw kong maging magaling lang ng mag-share, pero hindi naman isinabuhay. Ang anointing po, hindi lang yan pagalingan, kahit na parang utal-utal tayo, katulad ni Moises, pero tayo po si Moises ginamit, pero naging totoo siya sa Panginoon, kaya siyan lang nga ang naging kausap ni Lord lagi eh. Kaya kung maging totoo tayo sa Panginoon, maririnig natin ang Diyos lagi. Pag maging totoo tayo sa Lord, Yes. maririnig natin yung audible voice ni Lord. Pero kung tayo po ay sa isang saway pa lang ni Lord, hindi na tayo nakikinig, hindi na natin siya mararanasan, yung presensya niya. Bakit? Lord, bakit hindi na kita nararanasan? Anak, kasi ng puso mo eh. Napakatigas kasi kaya hindi na kita nararanasan. No, ang talaga, pag hindi mo na mararanasan, pag normal na lang sa atin ang kasalanan, yun pala, hinahayaan na tayo ng Lord. Katulad ng ating mga namulay-bulayan kahapon, na 7 ibayo, no? Katulad ng ating yung matigas pa rin ng puso natin, sa unang pagsaway pa lang matigas na, at saka hindi, may magkadubli-dubli, hindi pa din na nakakarinig, no? Mayroong mga consequences, may parusan si Lord, no? So sa ating buhay ngayon, ihandog na po natin. Ang pinaka-the best na handog po sa atin ay yung ating sarili. Yes. Ngayon, no? Ito po, congratulations po sa mga lahat mula kanina hanggang ngayon. Parang yung time na ito ay inilaan ninyo sa Panginoon. Yung time ng pamulay-bulay natin sa Panginoon, inilaan ito. 10 bahagi, no? Hindi pa nga nakaabot tayo ng 10 bahagi kasi hindi naman tayo umaabot dito ng 3 oras. Ano po? Pero at least ating inilaan, no? So kung wala man tayong maihandog na mga, halimbawa, hindi ako magsisimba, nakakahiya naman, walang maihandog doon sa offering. Pero alam naman talaga ni Lord na wala tayong dumating na mga
na mga resources, walang ani, walang sweldo, dumating pa din tayo kung kaya naman lang natin lakarin ang church kung doon saan tayo nagsasamba. Hindi po tinitignan ni Lord kung may offer ka o wala. Tinitingnan ni Lord ang ating sarili as best offering sa Panginoon. Para ito ay paglilinaw. Kasi yung iba, ay wala akong tithes, hindi ako magsisimba. Kung wala naman talaga, kung wala ka naman talagang dumating. Wiliban na lang kung meron kang dumating tapos ginasto mo sa mga ibang bagay at hindi mo naman inilaan talaga sa Lord yung tithes, ikaw na ang Diyos ang nag-uusap noon. Pero yung pagdating natin sa church, kung wala tayong maihandog na tithes, dapat po kung lalakarin lang man o meron tayong pamasahe papunta sa church, huwag tayong mahiya na pumunta na hindi natin dala yung mga tithes natin, huwag tayong mahiya. Bakit po? Kasi ang tinitignan ni Lord sa ngayon as a best offering ay ang ating mga buhay po, mga kapatid. Best offering na araw-araw po tayong lumakad, na hindi lang po tayo mabait kung nasa loob lang po tayo ng church. Kung hindi lang po tayo mabait kung kasama natin si pastora, kasama natin ang mga leader natin, kahit na wala kang kasama, tumupad ka kung ano po ang gusto ni Lord na mangyayari sa buhay mo. Yes. Amen? Kasi si Lord po ay 24/7, 24 hour a day, 7 days a week na nakakita sa atin. 60 minutes, 1 hour, no? 60 seconds, 1 minute ba? O so, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, nakikita tayo ng Diyos. At tayo po ay mananagot hindi sa tao, sa Diyos. Tama po si Ate Len, no? So sa Diyos po tayo mananagot at hindi po sa tao. Basahin mo nga po ng yung ano ni Pastora Cherry, comment ni Pastora Cherry, Ate Jonmin, nandyan po. Ayan. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, hindi lang wala Si Pastora Cherry. tayong ibigay, gawin ano ang iutos ng Panginoon. Huwag reklamo, wala tayong may ibibigay, gawin lang ang natin. Sabihin, Lord, hingi, Lord, bigyan, provision, walang budget, declare, bigay, Lord, bigyan pera, may darating. Amen. Hallelujah. Dito yan. Sige. Hindi yan. Darating daw. Yes, may darating talaga. Salamat po, no? So, Tuloy po kayo. salamat, Pastora Cherry Seymour, kasi hindi na namin maklik, no? So, mahaba po ang comment. Thank you po. Huwag magsalita ng wala. May darating, no? Tama po. Marami. Bigay, Lord, bigyan pera, may darating. Amen. Hingi, Lord, mga provision. Amen. Hingi lang sa ating Ama sa langit. Pagkatapos humingi, magpasalamat, hindi hingi na lang ang hingi. Pagkatapos humingi, Lord, kung ibigay ni Lord, Lord, thank you, binigay mo. Amen. Yes. Wala, ito pa isa. Wala hingi tayo Wala pira hingi tayo. withdraw. Kaya hingi tayo, Lord, sabi ni Jeremiah 33:3. Amen. Jeremiah 33:3. Ano? Amen. Salamat sa Panginoon. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow, wow, wow. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y kinakanta pa yan. Ano po? May kanta diyan. Kaya kinakanta ko po. Ano po? Salamat sa Panginoon. So, biblical po yan. Tumawag lang po tayo. Siya po ay sasagot at magpapakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. At hindi po rason kung wala man tayo, kung wala talagang dumating. Opo, no, pero kung wala talagang dumating at hindi pa dumating yung mga hinihintay natin, hindi po siya rason na hindi tayo magsimba dahil wala tayong tithes. Yun po yung paglilinaw ko dito. Kung wala ka man hawak ngayon, at wala mang ilalagay sa sobre, wala mang ilalagay sa offering box,
Oh, no. So, hindi man yan pwedeng wala. Meron talagang dumating. Ano po to? Tama po si Pastora Cherry. Pero nagasto natin. Huwag tayong mahiya. Lord, nagasto ko po, Lord. Sorry, Lord. Ganun lang. No, huwag tayong mahiya ang Panginoon pag maghingi tayo ng sorry. Talagang, pero tayo naman din po yung, kung hindi tayo naging tapat, tayo din po yung magsasuffer. Bakit po? Yes. Kasi, yung sabi, subukan nyo ako sa mga bagay na ito, dahil ba nga, buksan ko ang bintana sa langit at ibuhos yung mga pagpapala. Yes, thank Pero you, Lord. kung wala pa mang dumating at hindi man natin tayo naging tapat, consequence din po yun. Ganun po yung sinasabi. Ano po? Sa Levitico dito po sa Malakay, no? So kung Malakay 3:10 ang sabi, dalhin ninyo ang buong. So sabi niya, dalhin ninyo ang lahat ng buong ikasampu bahagi sa templo upang may magkaroon ng pagkain sa aking templo. No, yan po yun, no? Magkaroon ng pagkain sa aking templo. Ibig sabihin, kumakain ba yung templo? Hindi po. Kung sino yung sinasabing templo, nasa para sa mga nag-work doon. Sa mga worker po yun. Sabi dito Ayan, ni diba? Pastora Cherry. Ah. Ganda boses, Pastora Bergie. Practice ng song. Amen! Parang yun sa Lord. Amen. So, no, tumawag po tayo talaga. Glory to God. Thank you po. Glory to God. Amen. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Tumawag lang po tayo sa Kanya. Siya po ay sasagot sa lahat ng ating pangangailangan. At sambahin lang po natin siya ng talagang maging tapat na pagsamba. Galatia 4:45 ang sabi po sa Levitico, sa connection po sa bagong tipan sa pagtubos ng redemption, sabi dito ay sa Levitico chapter 27, ang tao ari-arian ay tinutubos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaukulang halaga. Sa bagong tipan, ito ang anino na nadalhin ng pagtubos ni Kristo. Galatia 4:45, no? I-open po natin yung ating mga sa Galatia chapter 4 verse 45. No, para maano natin na yung parang ito po pala ay anino ng pagtubos din ni Jesus, no, sa ating mga kasalanan. Sa Galatia chapter 4:45. No, kung sino yung nakakita, siya yung unang magbasa. Amen. Salamat sa Panginoon. Galatia. 45. Oo, 4:45. Ayan. Sige, tingnan niyo lang. 45. Opo, meron ba? 4? Hindi po na 4:45. Ano pong sabi doon? Ano lang, hanggang 30, ano lang, 31. 31? 4:5 lang siguro. Sige daw, 4:5. Galatia 4:5. Amen, mali siguro ako ng take note. Sige daw, 4:5. Basahin niyo po. 4:5. Opo. Galatia 4:5. Sana yung 5 na wala pa yung 5. Apo. Ito. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yes. Sa ngayon tayo'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yun, nakalaya na tayo sa mga kautusan. Itinuturing na tayo ng mga anak ng Diyos. Pero ibig sabihin na kaya nga si Jesus ay siya po ang nagpapalaya sa atin, 4 to 5 pala. 4 to 5, no? Sige po. Kaya 4 po to na, 5. Galatia. 4, una. 4:5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, Ayan. sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Oo. Verse 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yes. Sa ngayon, tayo'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yes, amen. So, ituturing na tayo ng mga anak ng Diyos. Tinubos na po tayo na ni Jesus. So, ibig sabihin nito, malaya na tayo sa kautusan. Mga yung kautusan na sinusunod nila, malaya tayo doon. Pero, ang kalayaan natin, huwag natin gamitin para ang kalayaang ito, magkakasala tayo. Gamitin natin ito sa pagsiserve sa Lord. Gamitin natin ito sa pagluwalhati sa Panginoon. Kasi binayaran na po tayo ng dugo ni Jesus. Tinubos na po tayo. Pag sinabing tinubos, ikaw pa ba ang may-ari ng buhay mo? No. Pag tinubos mo yung isang bagay, pagmamayari pa ba ng kaaway?
Di ba hindi na pagmamay-ari pa ba doon sa halimbawa nakasangla yung ano mo itong relo, di ba? Pero pagmamay-ari pa ba natin ito pag nahabang nakasangla to? Hindi. Pero kung tinubos na ito, mababalik sa atin, no? Si Lord po ang nagbabalik kung anong meron tayo sa buhay natin, si Jesus po. Hindi na po tayo nagmamay-ari sa buhay na ito, kundi ang nagtubos na po. Di ba po? Opo, halimbawa, mayroon akong relo, sabi ko, Ate Junmin, yung relo ko nasangla, tapos hindi ko matubos tubusin mo na sa iyo na. Akin pa bang mababawi? Sanabi ko lang sa kanya na tinubos na niya Ganon din po tayo. Tinubos na po tayo ni Kristo. Hindi na po tayo nagmamayari ng buhay na ito. Nagmamayari na po tayo ng Panginoon. Ang namamahala na po sa atin, sa buhay po natin, ang Panginoong Hesus na. Kaya hindi po garantiya, kasi banal po ang Diyos, dapat mamuhay po tayo sa kabanalan, na mamuhay po tayo na free na po sa kasalanan. No? Amen. Free na po. Malayang malaya. Freedom. Mayroon na tayong freedom. Ang kalayaan na ito, hindi natin gamitin para magpatuloy sa pagpakasala. Ang kalayaan na ito ay gamitin natin para luwalhatiin ang Diyos, para rangalan ang Diyos. Paano siya para rangalan? Kaya kung nanatili pa tayo sa kasalanan, nanatili pa tayo sa lahat ng mga kasanangalingan, nanatili pa tayo sa mga karumihan ng ating puso't isipan, mga takot, pangamba, pagkabalisa, hindi po nag-glorify si Lord. Ano po? So, dito po sa ating mga pagbinabulay-bulay ngayon sa Levitico chapter 27, sabi nga ni Ate Lita, Amen. Thank you, Jesus. Thank you po, Jesus. Amen. O nga po, thank you, Jesus talaga. Thank you po, Ate Lita de la Paz. Maraming salamat sa Panginoon. No? So, Thank you, Jesus. ang offering pangalawa lang po yun. Pero ang pinaka-best offering natin, yung mga ari-arian natin, lahat, mga sa pera natin, ang pinaka-the best offering talaga natin, ang ating buhay, lahat po ng party ng ating katawan, puso, isipan, lahat sa mga mata pa lang minsan nagkakasala na tayo, sa mga bibig pa lang minsan nagkakasala na tayo, lahat po to i-offer na po natin sa Panginoon, buong puso, buong buhay, no? Kasi Lord, sa bawat araw, Lord, yung araw na ito, Lord, alam namin iniingatan mo kami, pero Amen. Lord, ingatan All mo the din, time. ingatan mo din ang lahat ng lalabas sa aming bibig. Guard your heart. Amen. For out of it is the issues of life. Guard your heart with all diligence, for out of it is the issues of life. Proverbs chapter 4 verse 23. Kailangang bantayan ang ating mga puso. Kasi nanggagaling dito ang lahat ng lumalabas sa ating bibig. 4:23. Oo. Proverbs chapter 4 verse 23. So sa buhay na ito, marami po tayong natutunan ngayon. Tapos unang Pedro din po, Ate Junmin. Unang Pedro chapter 1 verse 18 to 19. Yan na, yung pagtubos pa din yan. Unang Pedro. 18 to 9. 1 Pedro. O, unang Pedro doon po banda. No. Unang Pedro. Unang Pedro, sige pa. Chapter 1 verse 18 to 19. Sabi nga po ni Pastora Cherry, masaya tayo, malaya na tayo sa kasalanan, takot, pagkabalisa, no? Sa lahat na po nyo, 118. yes, Unang malaya na Pedro, po daw pagkabalisa, 1:18. lahat ng kasalanan, all body, no? Sabi ni Ate Pastora Cherry, yes. Unang Salamat, Pedro 5 senses, 1:18. salamat Lord, amen. Sige. Unang Pedro 1:18, mga alipin. 118 ba yan? Oo, Oh, yan. sige. Unang Pedro 1:18, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati na 118, hindi po yan 118 to 18 na po ate. 18. Oo. 218, hindi yun. Ito, 218 na yun 2-3 na 118. Opo. Sorry. Opo. 1 Pedro. Unang Pedro. Yan po. Apo. Anipis kasi. Mm-mm. Di pala. Kaya nga, sabi ko, bakit iba? Bakit nga iba yun? Sige po. Ayan ang Ito. nakabilog. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo
sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. 19 pa? Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Amen, no? So, siya po yung pantubos na one time din na pantubos sa atin. Hindi mga bagay. Hindi bagay na nasisira, but si Lord. Walang kapintasan, banal. So, no, grabe. No, sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, thank you Jesus, amen. O nga po, amen. Thank you talaga. Kasi Walang kapintasan, kasi sino ba naman walang tayo, dungis. ano po, pero grabe ang Lord. Yung pagmamahal lang na ito, yung maunawaan mo po, yung mga pag-sacrifice niya sa cross, yung paghandog ng kanyang dugo at buhay. So naman hindi na tayo paulit-ulit sa kasalanan. Talagang maging ano na tayo, yung lubusan na pagsunod sa kanya. Ano po? Kasi hindi na po tayo nagmamay-ari nito. Tinubos na po tayo eh. Pag tinubos mo na, hindi mo na pagmamay-ari. Pag tinubos ka na, tinubos mo na yung isang bagay, hindi na pagmamay-ari ng isang, hindi na tayo nakasangla sa sa kasalanan kasi malaya na po tayo. Amen. Noon, talagang tayo po ay nakaalipin po tayo sa kasalanan. Pero ngayon malaya na po tayo dahil kay Jesus. Malaya na po tayo. Bakit po tayo manatili sa mga yung pagkaalipin kung malaya naman tayo na ngayon, di ba? So, mahirap po, huwag tayong magpagkaalipin sa kasalanan. Dapat tapakan natin yung mga kasalanan. Tapos na po yun, no? Dapat iwanan na po, no? Iwanan na natin yung kasalanan. Kasi may nagtubos na si Jesus, no? Tinubos na tayo sa pagkakasala. Tinubos na tayo sa lahat ng ito. Sumamuhay tayo na malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa mga sakit at karamdaman, malaya sa kahirapan. Lahat ng meron tayong mga dinananas ngayon, dapat malaya tayo. At ang mga malaya, masaya. Masaya, may kapayapaan sa puso, walang gulo Amen. sa pamilya, walang gulo sa puso't isipan. Yes, Lord. Hallelujah. Pastora Cherry. Pinabasa mo na ba ito? Hindi pa po. Grabe. Ayun, yun, hindi pa. Yung grabe. Ito? Grabe ka magmahal sa amin, Lord. Amen. Totoo. Ito. Hindi Thank you, mapapaglayan. Lord. Hindi pa. Tinubos. Thank you, Lord. Tinubos na tayo. Sa Sumpa. Pagkaalipin sa ating mga pinuno. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Sa pangalawa. Yan. Grabe. Grabe. Ka magmahal sa amin, Lord. Grabe pag-ibig ni Lord sa atin. Amen. Thank Yes. you po, Pastora Cherry, at sa lahat po na nagko-comment din po, no? Siyempre, Maraming nagkabay ka salamat. ng malaki. Di, grabe talaga. Grabe ang pagmamahal ni Lord. Hindi po? masusukat. Hindi isa po masusukat sa mga Walang material na ba? panukat. Hindi yan masusukat sa mga Gamit. material. Hindi tayo tinitignan material ni Lord. Yes. Kasi kaya niyang ibuhos ni Lord. Amen. Ang Thank you, Lord. tinitignan ni Lord sa ating puso ngayon. Kung paano tayo Yes. katatag na mananampalataya sa Kanya. Paano Amen. na hindi ka na gumawa ng kasalanan dahil nananampalataya ka sa Kanya. Amen. No, amen. So, may peace. No, may peace of mind. Yes po, Ate Lorna, dapat yun po, peace of mind talaga. Pag tayo po talagang sumunod sa kalooban ng Lord, yun po talaga ang susunod doon. Kapayapaan sa puso. Kapayapaan na si Lord ang nagbigay. May peace of mind tayo, may kagalakan. No, mga taong masaya, mga taong may kapayapaan, yan po ang taga-kaharian. Buhay sa kaharian. Amen. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, Amen. pabuti ng Thank you, Lord. pabuti, Amen. payaman ng Amen. payaman. No, sa dapat Thank you, ganun ang Lord. mindset natin. Thank you, Meron Lord. tayong Christ mindset. Isa lang ba ang mindset natin? Yes, So kung iisa ang dapat. mindset natin, wala nang pag-aaway. Pero kaya nga mayroong pag-aaway sa mga dito sa mundong ito kasi yung isa ang mind ay nasa sa kadiliman. Yung isa ay nasa kaliwanagan. Siyempre mag-aaway 'yun. No? So kung may pag-aaway dito sa pamilya pa lang, siya sa natin ang nananahan ba sa ating puso ay kaharian ba ng Panginoon o kaharian pa ng kadiliman, no? So Yes. dapat ang manahan sa atin kaharian ng Diyos, no?
kingdom of God. Amen? So, no, salamat sa Panginoon. No, salamat dahil i-share natin lagi yung Jesus agenda. Para yung iba maliwanagan din, makatanggap din po sila sa Panginoon bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, at hindi to about religion, but about sa kingdom o sa kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos sa bawat puso po natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Pag si Lord na naghari sa ating puso, wala nang madamot. Pag si Lord na po mahari sa ating puso, hindi na po issue sa atin yung magbigay ng tithes and offering. Yes. Pag si Lord, wala po, may generosity na po kasi siya yung unang nagbigay. John 3:16. For God so loved the world that He gave us His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. No? So, Amen. ibig sabihin, ang mga madamot, Hallelujah. hindi tagakaharian ng Diyos. Yes, Ibig sabihin, Lord. kung hindi Hallelujah, tayo hallelujah. maging tapat sa ating tithes and offering, hindi tayo tagakaharian ng Diyos. Walang Kasi pang-offering maging ano tayo, maging Naubos na. tapat po tayo sa Diyos. Bakit po? Kasi ang mga tagakaharian ng Diyos ay maging masaya, wala pong may yung pagpapala. Sabi niya, and God loves the cheerful Naubos giver. na ang pang-offering. No, salamat sa Bibili ng Panginoon. Ace. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Lord. Amen. Hallelujah. 7:50 tapos na tayo, ha? Opo, sige po, nanay. Oh. Uy, naghahanap nga natin eh. Tama po. Salamat po ng 8 isang minutes kanta na lang. lang po. Salamat po. Salamat Yes, sa Lord. no? Talaga po ang inyong Amen. pagpapala sa Jesus, amin. agenda natin. Ano kakantahin? Amen. Salamat sa Panginoon and glory to God. Agenda. Yes. Ang ganda Salamat ng sa rumaragas Panginoon. ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Maragas ang pagpapala sa lahat ng Yes. tag-ulan. Rumaragas Ang buhay ko kay pagpapala. Kristo. Ang buhay ko kay Salamat Kristo sa ay Panginoon. masaya. Offering tayo. Yes, So, Lord. salamat no, sa Jesus Agenda lahat po. Thank you po. Yes, Lord, salamat po sa bawat isa na nakapanood ngayon. Yes. Hindi man namin may isa-isang pangalan. Ito po ay general prayer na po, Panginoon. Kasi Yes, Lord, may Lord. klase pa si Ate Junmin ng 8. Oh Yes, God. Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakarating at sa Amen. mga magwa-watch nito replay, Lord. Thank you, Yes. Panginoon. Hallelujah. And salamat din po sa good health and protection. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala na binigay mo na, buhat sa kayamanan na hindi naubos, mga pambayad naming lahat, Lord, Panginoon. Hallelujah. Mga pambayad namin sa mga bills, o meron mga bayarin, sa tubig, sa kuryente, Lord, lahat kinatagpo mo na, Lord. Yes, Salamat, Lord. Panginoon, sa mga source of income na Lord, pinalibil up mo na, Lord. Salamat din po sa mga walang trabaho magkakaroon. Salamat sa walang income magkakaroon. Panginoon, mga source of income, Panginoon, mga trabaho, Panginoon, nag-apply sa trabaho, matatanggap in the name of Jesus. And we pray din po, Panginoon, ang lahat ng may mga sakit at karamdaman na nakakapanood nito, Lord, general prayer na po na ito, Lord. Buhat, Lord. Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay, nagsigaling na po kaming lahat. Pinagaling mo na, pinalaya na sa aming mga sakit at karamdaman, O God, in the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming lahat ngayon, sa lahat ng mga lakad namin, i-cover mo po ang lahat Yes, ng iyong banal na Lord. dugo, Lord, in the Amen, name of amen. Jesus. Thank you din po sa buhay ng bawat isa na na-mention namin dito, Lord, at mga hindi po na-mention, Lord. Amen. Salamat din po, Panginoon, dahil kami pong lahat, Lord, ay pinagpala mo na lahat ng mga Yes, pagpapala Lord. i-receive na Thank namin by you. faith. Claim na namin, niangkin na namin by Amen. faith po, Panginoon, in the name of Thank you, Jesus. Lord. Thank you sa aming mga leaders. Salamat po sa buhay sa aming senior pastor, Franklin Benitez, Lord, na pinagpala mo ang buong pamilya nila, Benitez family, kay Pastor Anelia at buong pamilya. Pinagpala. Salamat po sa kanyang mission po, Panginoon, na naging success po sa Canada, sa US, Lord, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, thank you din po, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo po good health and protection lagi si Pastor Anelia hanggang sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas, in the name of Jesus. Thank you. Amen. Sa buhay ni Ate Junmin, sa kanyang pag-aaral, ikaw yung mag-guide, wisdom sa kanya, Lord, in the name of Jesus. Pangusap ka po sa kanya at sa buong Yes, pamilya din po. Lord. Ingatan Yes, mo po ang Lord. buong pamilya ni Ate Junmin, mga kapatid, anak, at buong pamilya din po niya. Hindi po kay Nanay Mina, kay Tatay Thank you, Norbing, at Lord. buong Katpandan Thank you, family. Lord. Thank you sa blessings at blessing, good health and protection, at sa lahat Thank din you, po. Lord. Salamat po sa buhay ni Ate Ching Fong, sa buhay ni Pastor Cherry, sa buhay ni Ate Tita, sa buhay ni
Ate Lorna, sa buhay ni Ate Lynn Panganiban, sa buhay po ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, sa buhay po ni Ate Jessica at buong of Dayanila San Juan. Salamat po, Panginoon, Lord, sa buhay ni Ate Olive, sa buhay ni Ate Let Salcida at buong Madrigal sa family po, Panginoon, si Ate Jackie at buong Bagabaldo family po, Panginoon. Salamat, lalo mo po silang pagpalain lahat po, Panginoon. And even sa hindi po na-mention dito, Lord, Panginoon, hallelujah, kay Kuya Piping na lagi din po daw dito, Lord, na nanonood, even sa mga magwa-watch nito sa replay. Thank you, Lord, kaming lahat po, Panginoon, pinagpala ang buong pamilya po namin, Lord, in the name of Jesus, sa lahat na nakarepresent sa pamilya dito. Yes, Lord, in the Lord. name of Jesus, thank you, Lord, dahil pinagpala mo ang bawat pamilya Yes, po, Lord. Panginoon, Yes, Lord. at kaligtasan sa mga mahal namin na hindi pa Amen. nakakatanggap sa iyo, Lord, in the name of Amen. Jesus. Sa buhay ng bawat isa, si Ate Chingfong, ni Ate Yes, Tess, Lord, in the Lord. name of Amen. Jesus. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Thank Ngayon pa lang, you. nire-receive na namin ang mga pagpapala. Ate Celsi, in the name of Jesus, nire-receive na namin, Amen. Panginoon. Amen. By faith po, Panginoon, lahat ng ito, Lord, Yes, nire-receive namin Lord. sa pangalan ni Amen. Jesus. Sa Amen. pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po. Amen. Amen. Tayo po ay, kasi sa 8 po ay mayroong klase sa atin. Hallelujah. Thank you po. God bless everyone. We love you all with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. God in heaven above, I thank you for your matchless love. Yes po. Hallelujah. Thank you, Jesus. send your Amen. Son Sabi to natin. die. Yes. Ate Jo. For sinners such as I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, God alone. A vessel for your use and everything I own. Lord, I do me each day and what I do and say. Oh, may I be your light for everyone to save. Your love and saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Jesus. I don't deserve your love. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you. Yes, Lord, patuloy namin ipinapanalangin kapatid ko ni Pastora Cherry, si Jackie, Father God, hallelujah. Pray mga kapatid, Jackie, Marcelo, Bernardo, Brenda, yes, mga kapatid ni Pastora Cherry, pinag-pray namin, hallelujah. Si Jackie, si Marcelo, Buena, si family, Bernardo, Brenda, thank you Lord sa kaligtasan, and thank you sa blessing, sa pag-blessing sa buong kapatid ni Pastora Cherry, in Jesus' name, Amen. Salamat sa po sa buhay, sa mga anak mo ni Ate Lorna, ni Harris, Lord, sa buong Harris family, kay Ivan Lee, Axel, thank you sa blessing, sa pag-blessing, sa kanila, protection sa kanila, in the name of Jesus. Sa kay Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, thank you sa pag-iingat mo sa buong pamilya, nila ni Ate Lita, Lord, at protection lagi, Lord, kagalingan sa sakit at karamdaman, at lahat ng blessings, ibungos mo sa kanila, thousand blessings, Lord, in the name of Jesus. And even, Father God, sa dalawang anak niya po, Panginoon, si Ate Lisel at si Ate Beverly, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, lalo pagpalain po, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Si Ate Jessica at buong pamilya nila po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa kay Ate Tess, kung kumpleto taliling na po kay Dr. Hart at kay Ate Tess Robiniol family, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Maraming po salamat kay Ate Lisa Sinda sa buong pamilya nila din po, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. I-offer namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Dahil po at buong pamilya kay Ate Lori Pagpagpagpagpag, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Dino. Na lagi din po panalangin sa amin. Lagi po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ilos ko po sa Pastor Dino, Manunupan mo, pamilya din po, Panganiban family, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Sa mga lahat ng outreach pastor, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa lahat ng mga nakapanood nito. Father God, ikuhin mo kanila
lahat po makapanood dito, Lord. Salamat po, Panginoon. Diyos ka, ikaw po pala, wala na Espiritu. At thank you po, Panginoon, para sa bawat isa kung paano ka nag-usap sa amin ngayon. Ganun din po, Panginoon, sa kabilang screen, Panginoon, sa lahat na makapanood dito, maging watch, replay, or live, Father God, or silent viewer. Thank you, Lord. Kaming lahat ay pinagaling, pinalaya. Kaming lahat po, Panginoon, ay surrounding with people like a shield, Yes, Panginoon, Lord. in the name of Jesus. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, honor, adorations belongs to you, Lord, in Jesus' name. Lord. Amen. God bless Yes, everyone. Lord. Shalom Yes, po. Lord. We love you all. We love you, Lord. Thank you po. Thank you po, Maraming thank you pong po. salamat. Thank you po. Blessed Mag-prepare na din morning po si sa Ate ating Junmin lahat. sa kanyang pag-aaral. Lord. 7:51 po ang time po, no. So hindi pa tayo Sakto. hindi pa tayo nag-8 kasi mabilis po ngayon dahil po may pag-aaral si Ate Junmin sa CLGFTS. Yes, Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Ingat po kayo lahat. Mahal Yes, Lord. namin kayo sa Heart, pagmamahal. heart. Amen. Salamat Thank po you, din sa Lord. lagi Thank ninyo you, po Lord. panalangin Thank din you, po sa Lord. aming Yes, lahat. Lord. Glory to God. Thank you. Glory to God. Glory to Amen. God. Shalom to all. God bless us all, sabi ni Ate Shalom to Lit. all. Sabi nga po, Shalom to si Ate all. Lita de la Paz, sabi din po ni Ate Celsi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Amen. you. Sabi Glory ni to God. Ate Lorna Mijares. Pastora Yes, Cherry, Lord. yes, napanalangin na namin yung mga kapatid niyo po, Pastora Cherry. Yes. Amen. Thank you po sa inyong, sabi niya, kay Ate Lorna, sabi niya, thank you po sa inyong tatlo, Pastora, sa lahat ng mga kasama, no? Thank you din Sabi po. niya, Blah, blah, blah. Oo, healing, Glory to prayer. God. Thank you, Lord. Yes, Po, po, pinagaling na po po. tayo. Thank you. God bless po. Shalom Glory po. to God. Amen. What's replay lang po, no? What's replay lang po. 30 days naman ito sa ating wall. Amen. God bless. Glory to God. Shalom. At maano din po, i-like natin ang YouTube channel, no? Doon ko sinisave po lahat ang ating mga ating mga record dito. Sinisave ko po sa YouTube channel natin. Glory to God. Pastora Virgie, glory to God yung ating YouTube channel. God bless po. Shalom. Shalom po, everyone. Shalom, shalom. Amen. Hallelujah. Thank you. Saan yun? Ayun, mamaya na. Ano muna ate. I-end muna yun. Amen. Salamat po. Yes, Hallelujah. Hallelujah. Ingat po kayo sa umagang ito at anong oras man.